Yan. So, hi guys. Ang topic natin ngayon is order block and breaker block. So, start tayo ngayon kay order block. Okay? So, focus muna tayo kay order block guys. Yan. So, ano nga ba si order block? Si order block is a last red or green candle bago mag-create ng fair value gap. Okay? So, kung bullish si market or pataas si market, ang hahanapin natin is red candle for bullish order block. Okay? Na merong fair value gap. Again guys, kasi hindi magiging valid yung order block natin kapag walang fair value gap na katabi. Okay? So kapag bearish naman si market or pababa si market, ang hahanapin natin is green candle na merong fair value gap. Okay? So, para mabilis o mas mabilis yung maintindihan, i-apply natin siya sa chart or magkakaroon tayo ng example sa chart. Okay? So, yeah, tingnan natin. So, akit tayo para mas mabilis natin makita. Yan. So, dito guys, start muna tayo kay bullish order block, no? So, nakita natin na pataas si market. Kita nyo? Pataas si market. And meron tayo ditong last red candle bago yung fair value gap. Kita nyo may FBG. Kaya aralin nyo guys yung fair value gap ha, para mas maintindihan nyo siya. So, dahil pataas si market, ang hinanap natin is bullish order block or red candle bago mag fair value gap. So, tatawagin natin tong bullish order block. Okay? So, ang ine-expect natin dyan is babalikan ni market yung bullish order block na to, then go higher or kahit magkaroon man lang siya ng reaction. Okay? Para masabi natin valid si order block. So, tingnan natin kung nagkaroon ba siya ng reaction, no? So, tingnan natin. So, ayun. Nakita nyo guys, nag-tap sa bullish order block, then go higher. Umangat. So, ibig sabihin, may reaction sa order block. No? So, valid yung order block natin. Okay, so hanap pa tayo ng ibang example ng bullish order block, no? Bullish. So, eto guys, yan. So, nakita natin na tumataas si market. Tumataas si market. Then, meron tayong nakitang last red candle na merong fair value gap or FBG. Okay, so valid na order block. So, bullish order block. So, tingnan natin kung ano magiging reaction ni market, no? So, nagkaroon lang siya ng retracement sa order block, then go higher. Okay? So, isa pang example ng bullish order block. So, ano pa tayo? So, dito guys, nakita natin na pataas si market and meron siyang iniwan na last red candle bago ang fair value gap or FBG. Okay? So, ibig sabihin, valid yung order block natin. So, tingnan natin kung ano magiging reaction ng market, no? Ayan. So, kita nyo, tinap lang, then go higher. So, ganon natin ginagamit si order block. Okay? So, example naman ng bearish order block, no? So, hanap naman tayo ng bearish order block. So, dito, ayan. So, ito guys, meron tayo dito, kita natin,
na pababa si market. Kita nyo, pababa si market. And meron tayo ditong last green candle bago magkaroon ng fair value gap or FBG. Okay, okay? So, dahil pababa si market and green candle to, ang tatawagin natin siyang bearish order block. Okay, so expected natin na babalikan lang yan ni price, then go lower or kahit reaction. Okay, so tignan natin ang gagawin ni price. So yun, yung tinap o binalikan, si bearish order block, bigla siyang bumagsak. No? So hanap pa tayo ng ibang ah, example, no? Ito. So last green candle bago magkaroon ng fair value gap. So expected natin na babalikan lang yan ni price and go lower or kahit may reaction man lang. Okay? So tingnan natin kung anong gagawin ni market. Bearish order block. So tingnan natin. So kita nyo guys, tinap lang ni market, then go lower. Okay? So ganun natin ginagamit si bearish order block, no? So kailangan natin maghanap lagi ng last red or green candle bago yung pag-create ng fair value gap para masabi nating valid si order block, no? So, yeah, ganun natin ginagamit si order block. So, next lesson naman tayo, no? Ayan. So, dahil tapos na tayo kay order block, recap lang tayo. So, again, uh, si order block is a last red or green candle bago mag-create ng fair value gap para maging valid yung order block natin. Okay? So, go na tayo kay breaker block, no? Yan. Yan. So, dito naman tayo kay breaker block. So, ano ba si breaker block? So, si breaker block, guys, na-invalidate lang to na valid order block. Okay? So, like example, valid order block to. So, from bullish order block, naging bearish breaker block na siya. So, ang expected natin is babalikan lang ni price yung breaker or order block na to na tinatawag na natin breaker block dahil na-invalidate na itong last red candle na to is babalikan lang ni market then go lower. Okay? So, ganun din sa bullish breaker block. So, si bullish breaker block is na-invalidate na bearish order block. Okay? So, dahil from bearish, magiging bullish breaker block na siya. So, expected na gagawin ni market is itatap niya lang tong bullish breaker block, then go higher. Okay? So, again guys, dapat uh, lagi niyong tatandaan na bago ma-invalidate yung order block, dapat body close. Okay? Or candle body close. So kung nakita nyo yung market or yung itong candlestick na to is ganito lang yung ginawa and weak lang ito, hindi pa natin yan matatawag na valid bullish breaker block. Okay? Okay? So dapat ang makikita natin is itong body dapat mag-close above nitong order block na to para matawag natin siyang bullish breaker block. Okay? Okay, so uh, magkakaroon tayo ng example again sa market para mas mabilis maintindihan at
madali nyo lang maunawaan lahat. Okay? So, start tayo kay bearish breaker block. Okay? So, yeah. So, dito tayo. Ito guys. Bearish from it. So, akit tayo. Ayan. Ayan. Dito guys, may kita nyo. Meron tayong bullish order block dito. Ito, order block na merong fair value gap or FVG. Then ito is bullish na in-invalidate ni market. Okay? So after niyang ma-invalidate, tatawagin na natin tong bearish breaker block. Okay? So tingnan natin kung may reaction si market, no? So yan, tingnan nyo. Binalikan lang ni market, then go lower. Kita nyo? So ganun natin ginagamit si bearish breaker block. So ibang example pa na pa tayo. Ito guys, ayan. Meron tayong valid bullish order block dito dahil meron tayong FBG. Kita nyo ito. Yan, so meron tayong uh, bullish order block dito na merong fair value gap or FVG. So it means valid yung fair value gap natin, no? So tatawagin na natin tong bearish breaker block kasi na-invalidate na siya ng market. Ito kita nyo. Ayan, itong candle na to nag-body close below sa order block na to. So matatawag na natin siyang bearish breaker block. So antay lang tayo ng reaction o babalikan ni market yan, no? So yun, kita nyo guys, binalikan lang ni market, then go lower. Okay? So, ganun lang natin ginagamit si bearish breaker block. So hanap naman tayo ng example ni bullish breaker block. Okay? So dito may nakita ko. Ito. Ano? Wala pala. Ito. From bearish order block. Kita nyo guys. Bearish order block to. Meron siyang FBG. FBG. Then, in-invalidate siya ni market. Itong candle na to. Kita nyo itong candle na to. Nag-candle close above sa order block na to. So, tatawagin na natin tong bullish breaker block. Okay? So,
Mag-aantay lang tayo ng reaction ni market. So, binalikan niya tong bullish breaker block, then go higher. Kita nyo? Nag-react lang, then go higher. Yan. So, hanap pa tayo ng ibang example naman. Ito guys, meron tayong order block dito or bearish order block na in-invalidate ni market or umangat si market. Hindi ni-respect tong order block na to. So, valid yan dahil last green candle bago mag-fair value gap. Yan. So, valid bearish order block yan. Then, in-invalidate ni market. Kita nyo, in-invalidate. So, ang expected natin dyan is babalikan to ni market, then go higher. So, tatawagin na natin siyang bullish breaker block. Okay, so titignan natin ngayon kung meron bang reaction si market dito. No? Ayun, so kita nyo, binalikan lang ni market itong bullish breaker block natin, then go higher. Okay, so ganun natin ginagamit si breaker block. Okay, so sana na-gets nyo. Okay, so recap tayo ulit no? Kay breaker block. Yan. So si breaker block ulit, si breaker block is a valid order block na na-invalidate. Okay? So, from bullish order block, then in-invalidate ng market, naging bearish breaker block. Okay? So, ito from bearish order block, in-invalidate ni market, naging bullish breaker block. Okay? So, kapag medyo hindi nyo nagigets guys, or di nyo naiintindihan, or kulang pa yung example guys, paulit-ulit nyong panoorin or intindihin, then paulit-ulit rin kayong maghanap sa market kung ano ba yung example or katulad sa example ko pa. Okay? So, uh, yun lang guys at maraming salamat at see you ulit sa next lesson natin, no? So, yeah, thank you and bye!